Wala namang biglaang epekto sa Canadian immigration ang resignation ni Justin Trudeau bilang leader ng Liberal Party and also as Prime Minister ng Canada kung meron na siyang kapalit. In place po ang ating mga immigration rules and policies sa Canada, kaya it will go on as usual. Tuloy-tuloy lang ang inyong mga application kung meron po kayong mga isinabmit na. Ang posibleng pagbabago ay kung magkakaroon po ng new ruling party sa Parliament, kung magkakaroon na ng eleksyon, and there might be an early election. Ano ang iba pang mga posibilidad, guys, sa usaping ito sa Canada? Yan ang ating pag-uusapan, kaya stay tuned! Hello! Hello and welcome back sa Ate Menchi po muli ito, and today another topic about Canada. Kung gusto niyo ang gantong paksa, guys, please consider subscribing sa Menchi's Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life din po ang pangalan. And you can join and be a member of this channel. At gusto ko na pong pasalamatan ang ating mga supportive na mga channel members. Thank you kay Thriving Mom Advisor, Neri Castro, Ninette Lapira, kay Jesseline Ochoa, Jennifer Palanas, Erwan Villanueva, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, G-View, Emil Dalial, kay Nani, Joy Gabriel, Channel X, Marjorie Ramos, kay Marjo Humento, Jen C, Marciano, and Nympha. Salamat po sa ating mga channel members. And now let's go sa ating topic, guys. Hot topic pa rin to kasi pinag-uusapan pa rin. Noon pong Monday ay nagkaroon ng malaking senaryo dito sa Canada sapagkat nag-announce na si Prime Minister Justin Trudeau na siya ay magre-resign as leader ng Liberal Party, the ruling party. At sa Canada po, ang leader ng ruling party ay siya rin ang Prime Minister. So, ibig sabihin, nag-resign siya bilang leader ng Liberal at maghihintay siyang palitan siya ng bagong leader at siya ay going out na rin as Prime Minister. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Sa Canada po ay hindi ibinoboto ng general voters ang Prime Minister. Ang ibinoboto po dito ay ang Member of Parliament MP. Si Prime Minister Justin Trudeau ay isa rin pong MP. Isa po siyang Member of Parliament mula sa kanyang sariling riding sa Papineau, Quebec. Ayun. So, bilang isang Member of Parliament, kung siya hindi na Prime Minister, member pa rin siya ng Parliament sapagkat hindi naman siya nagre-resign as Member of Parliament. For now, iniintay niya na makapili ang kanilang partido ng kapalit niya. Kasunod na ay ang pagpili ng kanyang kapalit. Anong gagawin ng Liberal Party? Magkakaroon po sila ng botohan. At may mga contenders na, guys. Ayan po sa screen. Yan ang ilan sa mga contenders na posibleng lumaban sa kanilang partido as leader nila. Ayun. So, kung paano gagawin, may set of rules po sila ng pagpili. It could be votation or any other rules na meron po ang Liberal Party ng pagpili. Pero ang gusto ni Justin Trudeau ay makapili sila ng leader that will bring the party again to success. Kasi very dominant po ang kanilang opposition ngayon, ang Conservative Party, kaya kailangan nila ng malakas na kalaban. At may nakaset na date, guys, hanggang March 24 of 2025 para makapili sila ng kapalit ni Trudeau. Isa pang kaganapan, hiniling ni Trudeau sa Governor General na i-prorogue ang Parliament. Ibig sabihin po, hindi magkakaroon ng sesyon ang Parlamento hanggang March 24 at pumayag ang Governor General. Sino po ba yung Governor General? Yun po ang kinatawan ng King of Britain dito sa Canada. So, siya ang kailangan magbigay ng permiso kung magkakaroon ng mahabang panahon na hindi magsesesyon ang Parliament at pumayag daw po siya. Although, may bali-balita rin, guys, sa Canada na may mga kumu-question po sa legality ng pag-prorogue na ito. So, maaaring meron pang mga question dyan kung dapat nga bang ganun kahaba ang bakasyon
ng Parliament. Hindi sila magsisesyon hanggat hindi nakakapili hanggang March 24. Next scenario, halimbawa ay nakapili na po ang Liberal Party ng kanilang new leader kasi may nagsasabi pong mga liberals na pwede silang makapili ng kanilang leader in just 1 month. Hindi na aabutin ng March 24. But anyway, kung nakatakdang mag-session na uli ang Parliament on March 24, ang isa pong ibinababala ng opposition, the leading opposition Conservative Party, ay magkakaroon sila ng request na naman or motion for a no confidence vote. Yon. Kung manalo po ang no confidence, ang bagong upo na Liberal Party Prime Minister ay magre-resign or hihilingin niya sa Governor General na i-dissolve ang Parliament at magkaroon ng early election. Mabilis ang eleksyon. Nakaschedule ang eleksyon sa Canada sa October of this year, pero posibleng mapaagap ito kung ganitong senaryo po ang mangyayari. So there might be an early election. Ibig sabihin daw, so may posibilidad raw po na ang uupong kapalit ni Justin Trudeau ay very short ang kanyang pag-upo bilang Prime Minister. And we will see kung ganun nga ang mangyayari. Ayon sa mga survey guys, kung mangyayari ang eleksyon anytime itong mga panahong ito, ay malamang ng Conservative Party ang manalo. Paano po ba nananalo? Meron pong 338 seats sa Parliament. Yan po yung mga MP, Members of Parliament, na siyang ibinoboto ng general public sa kani-kanilang mga distrito or ridings. Paramihan sila. Of the 338 na mga seats, sino ang may mas marami? No? Aling partido ang nakakalamang? 50% plus 1 o di kaya po kung sino ang mas marami. At sila ang tatawagin na ruling party. At ang kanilang party leader ang uupo na Prime Minister. Kaya hindi po namin binoboto dito sa Canada ang Prime Minister. Si Justin Trudeau ay from Papineau, Quebec riding. Si conservative leader naman na Pierre Poilievre, siya po naman ay from Carleton, Ottawa, Ontario. Yun ang kanyang riding. So granted na magkakaroon ng early election, kung sakali po na gano'n ang maging scenario, then bago dumating ang October 2025, earlier than that, ay posibleng magkaroon na kaagad ng eleksyon. Ganon po kabilis ang posibleng mangyari. So kung mangyayari yon, pati ako ay boboto. Yun. Boboto po tayo para sa ating MP sa ating lugar. Yun. Hindi ko pa alam kung sino ang posibleng tatakbo dito sa ating riding dito po sa parting ito ng Toronto. Then, malalaman natin kung aling partido naman ang magiging ruling party, kung sino nga po ang makakakuha ng majority number of MPs sa malalaking partido. Liberal Party, Conservative Party, National Democratic Party or NDP, Bloc Québécois at ang Green Party. Ang dalawa pong malaking partido rito is the Liberal and Conservative ever since. Nagpapalitan lang po sila ng pag-upo as ruling party. Noong 1993 to 2003 ay Liberal, si Joseph Chrétien. 2003 to 2006 Liberal uli, si Paul Martin. 2006 to 2015, Conservative, si Stephen Harper. Liberal na mula noong 2015 hanggang ngayon with Justin Trudeau. So, kung sakaling ganyan ang mga mapangyayari sa Canada, ano naman ang epekto nito sa immigration natin? So, ang gusto lang natin ay maayos na immigration program para yung mga gustong pumunta sa Canada, nasa Pilipinas man kayo o nasa ibang bansa, ay magkaroon ng access at magkaroon ng opportunity. Kung Liberal Party pa po uli ang mananalo, then magtutuloy-tuloy lang ang kasalukuyang sistema ng immigration. Mga programs ganyan pa rin, yung mga pagbabago, yung mga pagbabawas at mga targets ay yan pa rin, no? Dating takbo ng immigration. Mga restrictions, nagbabawas, iniaayos nila. Diyon nakita nila yung pagkakamali nila, inaayos na nila ngayon. At kung ang mananalo ay ang Conservative Party, ang magiging Prime Minister ay si Pierre Poilievre. At kung siya po ang masusunod, ang sabi niya, I want less immigrant. Ayaw niya ng mga illegal immigrants. Magiging mahigpit nga siya. Yun siguro po yung natanim sa isip ng iba. Sabi nila, wala na raw immigration. Hindi po mawawala ang immigration. So, for sure, magkakaroon po ng pagbabago kung mananalo po ang Conservative.
re-reviewin nila siyempre yan. At magkakaroon po sila ng overhaul sa immigration programs. Maaaring paliitin pa nilang target, maaaring alisin nila ang ibang programs, maaaring magbukas sila ng bagong programa, base po sa kanilang mga priorities. Ganyan lang naman yan eh. Kung sino yung nakaupo, meron silang kanilang mga priorities. Ang gusto lang natin sabihin guys ay huwag natin agad nakatakutan sapagkat patuloy po magkakaroon ng immigration sa Canada. Foreign workers, students, visitors, permanent residency, palaging may ganyan. Ipapakita ko sa inyo itong bilang ng mga temporary foreign workers sa nakalipas na mga taon mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Sa mga taon 2000 hanggang 2006, panahon yan ng Liberal Party at maliit lang ang pumapasok na foreign workers. Samantala sa panahon ng Conservative, si Stephen Harper po, 2006 hanggang 2015, makikita nyo guys, lumaki na ang bilang ng foreign workers hanggang mahigit 100,000 na in a year. Sa taon 2008-2009, ayan po sa graph. And then during the time of Justin Trudeau, hindi naman karamihan po ang pumasok sa mga unang taon, 2015, 16, at sa panahon lang po ng 2021, 2022, 2023, dyan tumaas ang mga bilang ng foreign workers. At yun nga lang po, itong huling 2 taon ay mas grabe ang naging pagtaas nito. Yun po ang record. So, ang mga changes na ito ay hindi po agad-agad. Sa ngayon, lahat ng mga programa sa immigration na nandyan ay tuloy-tuloy will go on as normal and usual. Kaya kung meron kayong mga application, just keep on monitoring at hintayin natin na ang mga applications ninyo ay ma-approve. Samahan po rin natin ng dasal and let's hope for the best. Thank you for watching today. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe, click the subscribe button guys. At pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philican Life. You can also join and be a member of this channel. Salamat sa aking mga channel members. Thank you kay Thriving Mom Advisor, Neri Castro, Ninette Lapira, kay Jesseline Ochoa, Jennifer Palanas, Erwan Villanueva, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, G-View, Emil Dalial, kay Nani, Joy Gabriel, Channel X, Marjorie Ramos, kay Marjo Jumento, Jen C, Marciano, and Nympha. Salamat po sa ating mga channel members. At yun na muna for today. Si Ate Menchie po from Toronto, Canada. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!